So eto na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa araw na to ng Lunes. At unahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa komento po ng isang netizen tungkol dito sa acting ni Paula Avellino sa The Alibay. Sabi po ni Ma'am Victoria, isang ganap na aktor talaga ang atake ni Paula Avellino sa The Alibay. Ang galing sobra. Ramdam mo lahat ng emosyon gusto niyang ipakita. Nilamon na siya ng karakter niyang si Vincent. Nuknukan ng husay. Pwedeng ilaban sa Emmy's Best Actor. Manuko yan. Grabe naman yon. Talagang ang dami pong nagugustuhan ang mga acting po ni Kim, ganun din po ni Paula Avellino. Best Actor and Best Actress nga ang sabi po nila. For sure, may award po yan si Kim and Paula Avellino kasi talagang pinaghusayan po nila, ginawa nila yung very best nila para lang po mapaganda lalo ang The Alibay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw itong good news para po sa mga fans and syempre kay Chinita Princess and lalo na po sa mga taong nag-aalala po sa kaligtasan ni Kim Chiu. Diba nung nakaraan po na ibalita natin yung tungkol sa isang tao na nagbabanta sa buhay ni Chinita Princess. Kinalampag po natin ang kinalampag ang management na sana aksyonan. Magbigay ng statement para dito para hindi na po mapamarisan kasi nga naman buhay po ang tinataya dito. And syempre si Kim Chiu yan, hindi pwede yung pagbantaan ng buhay. Dapat lang talagang makasuhan mga kakimpaw. Ngayon, thanks God, naglabas po ng statement ang Star Magic mga kakimpaw tungkol dyan sa pagbabanta po sa buhay ni Kim Chiu. Ang sabi nila dito, statement on the threat to Kim Chiu. Star Magic does not tolerate threats, derogatory remarks, and other personal attacks made online against our artists. This act have serious and damaging consequences and we will take legal action if necessary. So ito po ang inaantay mga kakimpaw ng lahat. At meron nga po silang inilabas dito na ito palang si Carl Ocson ay taga Toronto. Grabe mga kakimpaw. Ito po yung kanyang info. November 4, 2025. Taga Toronto po mga kakimpaw. Ayan yung kompletong address niya. And sabi nga dito, padaliin natin ang legal action na yan. Plug him to Toronto Police. He was about to get evicted by his landlord by end of the month. So better make the necessary move now. So maraming salamat po sa management ni Chinita Princess dahil finally na-actionan nyo na po itong matagal naming inilalapit at idinudulog sa inyo. Nawala po kahit paano yung aming takot at pag-aalala kay Chinita Princess. Lalo't higit ay natukoy nyo na po kung sino ba itong tao na nasa likod ng mga pagbabanta laban kay Chinita Princess. Taga Toronto naman kasi pala mga kakimpaw. Kaya ang lakas ng loob magbanta. Pero syempre, kahit na ang layo mo dito sa ating bansa or dito sa Pilipinas, wala kang karapatan na manakot or magbanta sa buhay ng ibang tao. 'Di ba? Kaya nararapat lamang po na bigyan ito ng parusa. At ito nga po ang babala, papalayasin po siya ng kanyang landlord doon po sa kanyang inuupahan na tirahan. So kulang pa yan, ulitin niya pa ulit yung kanyang pagbabanta at hindi lang ito ang matitikman niya sa management ni Chinita Princess. Kung ano man ang nangyari sa likod ng eksenang ito, malinaw na protektado si Kim, hindi lang bilang artista, kundi bilang tao. Mabigat ang issue kapag umaabot na sa banta sa seguridad at dito pumapasok ang real-life role ng management. Hindi lang promo, hindi lang career moves, kundi tunay na proteksyon. Kung sabag man ay lumabas na siya pala ang nasa likod ng banta, natural lang na magulantang ang mga fans. Parang biglang plot twist sa isang teleserye, pero totoong buhay ang nakataya. Ang magandang parte dito, may malinaw na aksyon. Hindi pinabayaan si Kim. Nagpakita ng pagkakaisa ang buong team, lalo na't mainit pa ang spotlight sa Kim Pao dahil sa mga sunod-sunod na projects at chika. At kung may involvement man si Paulo sa pagsaklolo, siguradong mas kikiligin pa ang fans dahil ipinapakita nitong hindi lang sa harap ng camera ang pagiging maalaga, kundi sa oras ng totoong pangangailangan.
Ito ang klase ng sitwasyon na nagpapatunay na higit pa sa showbiz ang koneksyon ng mga taong sangkot. At kahit gaano pa kaingay ang mga balita, ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan at well-being ni Kim. Ang balitang sinaklolohan na si Kim matapos umanong magkaroon ng banta ay parang eksena sa real-life drama na hindi inaasahan ng fans. Sa gitna ng lahat ng kilig, tagumpay at kasikatan ng Kim Pao tandem, biglang may twist na ganito. Kaya hindi maiwasang ma-shock at ma-alarma ang lahat. Una, nakaganang loob na mabilis kumilos ang management. Ibig sabihin, hindi nila tinatrato si Kim bilang isang simpleng artista lang. Tinitingnan nila siya bilang isang taong dapat protektahan. Sa showbiz, malaking bagay yun. Marami kasing pagkakataon na kapag may issue, hinahayaan lang lumala. Pero dit kitang-kita na hindi sila nagpatumpik-tumpik. Agad silang umaksyon, nagdesisyon at hindi iniwan si Kim sa ere. Pangalawa, malaking punto ang balitang nasa likod ng banta siya pala. Parang may nabunyag na intensyon, may tinatagong motibo, o may taong hindi matanggap ang pag-usad ng Kim Pao tandem. Sa tuwing may umaangat, may naiinggit, may naiinis, may gustong manira. Normal sa showbiz ang intrigahan, pero kapag umaabot na sa puntong may banta, ibang usapan na iyon. Iyon ang moment na napapatigil ang mga tao at mapapaisip. Teka, sino ba talaga ang kalaban dito? At ang pinaka-importante, na protektahan si Kim bago pa lumala ang sitwasyon. Ibig sabihin, may mga taong talagang nagbabantay sa kanya, nagmamalasakit at handang sumalo anumang mangyari. Kung totoong may kinalaman si Paulo sa pagsaklolo o pagbigay ng suporta, mas lalong nagiging matatag ang narrative ng Kim Pao. Hindi lang sila magandang tingnan sa screen, kundi may tunay na concern off-cam. Para sa fans, natural lang ang maramdaman ng halo-halong emosyon, takot para kay Kim, galit sa taong nasa likod ng banda, at pasasalamat sa mga taong agad kumilos. Sa panahon ngayon kung saan ang mga artista ay nasa mata ng publiko 24/7, sobrang importante ang may nakapaligid na tamang tao. Sa dulo, ang pangyayaring ito ay paalala kahit gaano kasikat, ka-busy o kakilig ang tambalan, may mga pagsubok pa rin dumarating na hindi nakikita ng publiko. Pero kapag may tamang proteksyon, tamang tao, at tamang suporta, walang makakagiba. Ang masasabi ko sa balitang ito, napaka-intense, nakakabahala, pero naka-inspire din dahil makikita kung gaano kahalaga ang suporta at proteksyon na ibinibigay kay Kim sa gitna ng gulo. Ang sitwasyon na may banta at kailangan pang saklolohan si Kim ay nagpapakita ng mas malalim na mundo sa likod ng showbiz. Isang mundong hindi laging puno ng kilig, spotlight at magandang eksena. Kapag may ganitong balita, ramdam mo agad na hindi biro ang pinagdaanan at seryoso ang pag-handle ng management dahil kahit maliit na pangamba, hindi nila pinalampas. Ang maganda dito, klarong-klaro na hindi siya nag-iisa. Gumalaw ang management, nagdesisyon agad at hindi naghintay ng mas malalang mangyari. Malaking bagay yun para kay Kim bilang artista at bilang tao. Nakakagaan ng loob na may mga taong talagang nakaalalay sa kanya. At yung part na siya pala ang nasa likod ng banta ay siguradong nagpayanig sa mga fans. Parang biglang plot twist, may isang taong hindi inaasahan, may motibong hindi malinaw, at may intensyong nakakagulat. Natural lang na maraming mag-react ng galit, pagtataka o pagkabigla. Pero at the end of the day, ang pinakamasarap pakinggan ay safe si Kim. Nasaklolohan siya, may nagtatanggol sa kanya. Para sa fans at supporters, itong pangyayaring ito ay nagiging paalala kung gaano kalawak ang mundo ng showbiz. Na kahit gaano kakilig ang tambalan, may mga totoong laban na hinaharap off-cam. Ang mahalaga, may mga taong tunay na nagmamalasakit at handang gumalaw para protektahan siya.